ano yan lilipad din eh. Teka. Ano pa, yun sinasabi ni Jay? Sa EPT points kasi. Birmingham, Birmingham, no, pasok na sila. Pero ito na nga guys, lower bracket finals, game number 1, Team Spirit, Pari, Vision. Ito na magkakaubusan ng mga Cancer Heroes. Puro core nga no? Puro yung halos core. na band out eh. Tig-isang support sa magkabilang team, then the rest puro mga core heroes. P-Vision talagang di na ila-let go yung Viper na yan, mga bigay pa kay Larl. Inagaw, ang ganda. Parang kasi Slaughter user to eh. Diba? Talagang agawin mo rin yan eh. P-Vision ang rarewak mo rito. ET kaya ulit. Kotol. Parang pwede ka lang din sa Kotol, Jack. Kotol, Okay Diba? lang. Diba? Wala, at least blind ka pa, diba? Siguro yung concern mo na dito kung magka-Kotol kami, 2 bans pa kasing Spirit, no? Baka matanggal yung mga ideal na pwede mong isama kay Kotol. Pwede. So, kuha sila dapat nung staple sa pagiging draft. Hindi ko alam kung waiter to doon o bouncer. Ito si Boss Christian. Tara na daw sa Hype Club. Kasi last time nakita niya ako doon, kasama ko yung best friend kong lalaki. Dalawa lang kami. Doon nandito kami. Yan, shoutout sa mga... After New Year, yan. After New Year. After New Year, dadaan ulit kami ng tropa ko dyan. Yan. Queen of Pain? Ang aga. Parang, Open pick, no? kaya nga eh, Queen of Pain. Parang aga masyado. Wala ka rin namang kinounter pa. O parang baka pinoforce nila yung Slaughter na i-offlane. Pwedeng ganon. Yun na diba? lang, no? And for, natawag dito for Noah naman, siguro isa lang sa threat na nakikita niya on that lane, yung DK nga. Since wala naman na. So why not pick this head on? Wala rin naman na rin yung Viper, di ba? Ano pa ba yung mga... Huskar na lang. Huskar yan, ni Lard. mga ganyang hiruhan na lang. Yung pack kasi ngayon, dahil nga dun sa... Wala nang... nerf sa package niya, no? Yung sa tower. Wala- Kahit paano, hindi na ganun kadaling i-sustain yung sarili mo as pack. Best friend, baka badig mo. Easy ka lang, Steve Nash. Sabi ko sa'yo hater ka dyan eh. Steve na siya. Steve na siya. Ma-assist ka pa. Bigyan mo ng chance. Birthday ni ano ngayon? Ni Scan mo, Mima. maganda dyan, scan mo yung QR code, yan. Oo nga. Scan mo yung QR code para, Testing lang. para matamis-tamis ang Pasko natin. Yeah. Oh, siya daw yung server mo doon. Sabi. Ba, Ito ba yan? Siya ba yan? siya yung ano namin doon. Dami kasi, ang daming ano doon. Ano madami? Marami nagsiserve. Ay, nagsiserve. para nasa VIP kasi kami. Sa VIP kami that time. Buti, nag-serve ang madami, no? Hindi nadulas. Yari ka. Wala, Sinasabi di ko sa'yo. nakita niyo ba ako maalis? Laging nandito nga ni. Sabay, hindi Diba? nga umuwi ngayon. No? Oh, may break ka tayo isang araw, umuwi ba ako? Hindi rin, diba? Wala nga, good boy ako. Good boy. Next year na maging bad boy. Hindi, may PC ngayon eh. Ngayong taon, no? Ha? May PC ngayong taon. Oh, may PC. Good boy bite muna. muna. So, tingnan natin. Troll, Centaur, binandito. Puro course, no? Yung binaba ng Spirit. Takot sila sa heroes. Or, maganda yung idea. Inubusan nila ng hero si DM din. Pwede. Kasi pili lang din hero ni DM eh. Pero ano open yung MK. Like, kasi nga, hindi naman na nila pinafocus dito yung mga support. Like yung mga MK Chen na dating priority ban, no? Up against P-Vision. Ngayon, naka-open. Speaking of Monkey, yun yung isa sa ginamit ng P-Vision para mag-own nung laban nila against OG. Pwede nila ipikin yan. Ang maganda naman sa MK, sobrang flex din kasi pwede mo i-carry bigla pag nakita mo ang hina lang ng Ayun, tulad yan. Slardar, di ba? Slardar. Okay ka lang mag-MK. Oo, okay ka lang sa MK. Slardar offlane to, ha? Yan. Yung SD, no? Hindi na napaprayo sa ban. So, may tendency na lalabas siya dito sa game natin. Pwede. Pwede natin makita. Unless, ibang dito ng para-vision. Yan. Sulit na sulit yung oras dito, ha? Okay. Open daw yung Phoenix DM. O nga, no? Pwede rin. Another core hero banned out. P-Vision, Ember Spirit naman tinanggal. Pag kinuping ka kasi, ayaw mo kalaban yan. May searing chain na, tapos yung bezel pa na nag-hold ngayon. As kinuping kahit kasi may bandage ka, yung nagla-live seal. Wala rin kwento yung live seal mo kasi nga, bezel eh. Parang okay na yung iba niyan. Pero yung Huskar, Open pa nasa nga eh. option pa ng Team Spirit ngayon eh. Pwede pa eh. Pero last pick ata kailangan. Hindi mo siya i-high pick unless kita mo na Sila yung naman yung courage. 18 pick. So, pwede naman sa 18 pick siguro home trip nila mag-Huskar dito. Ogre! Papi kasi coach eh. Bagay, favorite ni Papi. Favorite ni Papi yan eh. Last time nga nakita ko si Ogre sa OG pa, no? Yung Ogre Lashrak combo. Not sure about this. Fit naman si Ogre, lalo na yung Bloodlust sa mga player like Satanic, diba? Yung talagang hard carry, yung datingan. Diyan naman papasok siguro yung mga buff ni Ogre dyan. Ito si Boss Kurt. Paano i-DL yung QR nyo, Boss? Idol just magbibigay lang ako ng pang-inom nyo. Happy birthday. Uy! Scan mo lang, Boss. No need to DL ata. Scan mo lang. I-post mo na lang siguro yung, or hindi naman nawawala yung QR. So, Oo. try mo na lang i-scan. Or screenshot mo na lang. Screenshot mo, tapos upload, no? Ayan.
Kami, naglagay kami ng tamis. Overkills kami ni JB rito. Overkills. For the overkills. Ano yung rune? Regeneration. Regeneration rune. Regeneration rune. Tinopak at 6-minute rune, regen daw. Request kasi nung may birthday eh. Siyempre, pagbibigyan natin si birthday boy. Maniwala ka na. Lista mo na yan. Para sa akin, shield rune. Ilista mo na sa regen. Kumukontra kasi eh. Ano ba yan eh? Ibig na, supportahan. Birthday lang, huwag mo namang yung kontra eh. Oo, hindi ko gusto yung mga kontra-kontra mo kanina ka pa. Meta ko yan eh, yung mga runes. Meta ko yan. Meta. So, Warlock, case open. May Ayan. i-grab dito ng spirit, I don't know, or baka ibigay nila, baka binibit nila din, no? For vision. Nga pala, maraming salamat sa pakape. Ni Nico, kay Idol Nico. Oo, by Nico yan yung kape natin, diba? W, Kuya Nick. Kumukontra kasi si Hoho, nai-evil eye, sabi ni Pirnat. Kaya nga, Boss Beer, si Hoho may pagka-animal eh. Okay. So, Warlock lang for Team Spirit, no? Support lang siguro. Shaman. Speaking of support, Shaman. Ito Shaman medyo hot pick siya, pero depende sa teams. Like, Yandex, favorite to. Tundra, sometimes ginagamit din yan itong Shaman. Pero yun nga, yung Yandex yung isa sa pinaka-nakikita ko. Grabe, Saksa kasi yun eh. Alam naman si Saksa, talagang mga favorite niyan heroes talaga yung mga ganyan eh. Yan. And para sa playstyle naman ni Ru, like, fit naman to eh. Yung mga shaman. And sa game na din naman na to, naghahanap ka ng possible catch against Queen of Pain. Since napa-warlock ka na sa position 5, obviously wala namang tool to panghuli sa Queen of Pain. So, shaman, not bad. Hindi ba Rubik game to? Wala, binaw na sa lupa si Rubik. Pero, ano yun nabab konting-konti Ano yung lang. leaf? Pero, lip lang ata. Hindi, pero ako kasi para sa akin, sobrang kasi ako ng Rubik eh. Rubik fan ako ng kaya favorite ko yun eh. Ano lang talaga, like, hindi naman siya yung pangit na hero, like, alam mo yun, yung sobrang dead hero. Madami lang talagang mas okay better, na support ngayon. Kasi yung lane pa lang, di ba, hindi ganun kalakas si Rubik compared mo sa mga heroes sa Willow, para mas pipili mo pa si Willow dun eh. Yes. Pero yun din, yun yung dalawa kong favorite na position for Willow tsaka Rubik. Enjoyer ako dun eh. Yung Willow kasi laning, grabe attack speed, ang sarap gamitin sa pambubuli. Tsaka mas malakas siya pumatay compare kay Rubik. Si Rubik sobrang parang defensive ka lang eh. Secure mo na yung range, speed bolt. Level tsaka item pa eh. Oo. Doon ka pa magre-rely. Kaya din siguro di pa pinaprayo ng mga teams. Ito na eh, sabi natin ng Monkey King, di ba? Ginrab naman ng P-Vision. And afford din ng i-flex to eh. Like, kuha ka pa na isa pang core siguro. For P-Vision. Ayun na nga. Hindi kasi hindi mo i-flex dahil TB carry na. TB carry na to. Unless TB Phosphor. Sa bagay, 9 class. 9 class nga kasi yan. Di ba? Pero gets naman natin yung TB, no? Dahil isa rin naman to sa pinapick na safe lane. Whenever merong Slardar off, di ba? High Maganda. armor. Kung magay corrosive haste, kahit mag-level 3 yan, kung TB kalaban mo, si TB yung isa sa mga heroes na pag per level ang taas ng Agi. So, syempre, Agi, base, pag tumaas Agi mo, mas mataas sa armor mo. Yun nga. No? Medyo hassle lang siguro sa lane nila if Ogre TB sila to begin with. Diba? Alam mo naman, early level ng Ogre, wala siya masyado may offer. Kung nagkakamali, pinakamataas ata per level ng Agi si Bench eh. Si Bench pinakamataas eh. Ewan ko kung pangalawa to o pangatlo to si TB sa pinakmataas na armor per Baka level. pangalawa to. Dahil Si TB. mataas armor niya. Ibig sabihin, mataas yung growth ng Agi. Third si Naga. So siya nga yung pangalawa. Si Bench pinaka number 1 eh. So, Yuni na ata si Bench eh. Universal yun eh. Yuni na, si TB yung pinakamataas sa Agi. Hindi. Before siya before siya mag-universal, bagay yun. siya yung top 1. Ngayon si TB na. Ito, TB na. Invoker lang, no? Invoker, Nilar? What? Well, Queen of Pain eh. Sa bagay, pero kasi ang hirap eh. Kung hindi naman natin throw under the bus si Lar. Pero yun talaga kasi yung nature nila eh. Either gagana siya or tatanga siya. Ayan. Diba? Tapos ganito pa yung mga heroes na bibigay mo, such as Invoker na sobrang dahil pinipindot. Pero 4-0, standing. Yep. Para sa Invoker na dito. And yung Invoker, siguro better if yung Wex yung kukunin niya na facet. Guys, sa mga nagtatanong kung ano yung Maniac, wala po akong may Maniac, pero tumaya kami ni Jamie dalawa, tag 5H lang sa Overkills, 50.5. Yan. Ang taas kasi ng odds and bali mo, baka may birthday buff. Wala lang, YOLO lang. Birthday buff. Tasting lang. Birthday buff nga. Birthday buff. Kontra ka na naman eh. Si Contra, oh. Roll ka namin ni JB yun eh. Paano tayo magkakachibog yan? Ayan, ang birthday hack natin. Pero pwede ko to, Exort to, like papunta sa Exort. Ano yung mga pwedeng setup sa Sunstrike? Shackles Pwede. ka mo. Yan yung isa sa mga way para makakuha ka ng kill with Sunstrike. Shackles, buto Shackles, di ba? Napakadali, no-brainer na disable yan. Pero meron kaya alin sa team to yung mag-adapt sa ginagawa ng Extreme? Like, early
early minutes of the game, nagro-rotate yung supports para i-highlight yung mid nila. Nakita namin ni Paulie, parang 3 minutes, 4 minutes. Sa extreme. Nakita kong gano'n, yung ganitong lineup yung nakita ko last time na nakinas ko, Liquid. Level 3 si Shaman lang, tapos ang tatas, basta low level siya, pero dahil bugbog invoker niya, si Nisha, doon nakahabol si Nisha sa Sunstrike. Ayun nga di ba? Pupunta Shackle, maghanap pala ng solo support, di ba? Which is ito, pwede siguro natin i-anticipate na ganun yung play na gagawin ng Team Spirit. Comfortable sila. Shoutout kay Sir Tom, ha? Good Ay! Oy! Hindi, ano na yan eh. Nagbigay ng tamis sa akin niya kagabi, Sa'yo. pa-birthday niya. Ay, talaga? Oo, paano? Tumamis eh. Tumamis. Kaya nagbigay ng tamis kasi tumamis. Okay. Paano yung tamis ng mga last day na magkakas? Ganun. Ewan ko lang. Baka lang madamay. Ewan ko lang kung malakas kayo kay Sir Mot, di ba? Ewan ko. Ewan ko lang, ha? Hindi, galing pa naman mainland yan. The mainland, Dami lang. CN. So last pick, carry para kay Bata. Hindi ba Medusa game to? Puwet. Kay bata? Oh. Ay, kay Toro pala. Kay Toro. Kaya Toro eh. May inbo eh. May Bilboker parang okay ako sa, or magmimili lang si Toro. Like, ano ba? Juggernaut, yes, open. O baka mag-weaver lang siya. Morpling, also open. Kung Weaver, masaya tayo dun. Morpling nga, diba? Morpling eh. Morpling. Eto, dito natin makikita kung E-Blade is back ba sa Morpling na gagawin ni Rat. E-Blade is back, tol. E-Blade yan. Grabe yung E-Blade sa Saka yung Morpling. adapted may disable na eh. Yes, hindi na siya yung ano lang, basta-basta. Naku, nung mga ngiti ang ganyan ni DM, that's smile. Ang dahing open kasi. Tidehunter nga pwede na siya na mag-Tidehunter. Pre-farm kasi si Morph dun eh. Tidehunter din, pre-farm. Sabay, para silang pre-farm. Pero mas pre-farm kasi mas malakas damage eh. Parang pipili mo ata global eh. Like, ano ba, Underlord? Underlord. Or single target tong wala, hindi. May Warlock, may Fatal Pants eh. Brood sana kasi wala na rin naman sa nature ni DM nag-brood eh. Ayan, si Papi oh. Axe, feel ko, okay. Axe is still available. Pero, Paris. Offlane. Queen offlane. Hindi, Ogre Off. Okay yan, okay. Okay. Medyo okay naman sa Ogre. May ano siya, kung magiging core, maaga yung Midas mo sa game, build ka ng mga, ikaw yung magki-Crimson Pipe, ikaw yung mag-Hex, maganda eh. May multicast ka pa. Interesting yung naging adjustment nila dito Ganda. for P-Vision. Para lang talaga magkaroon ng clean answer din sa Morpling. Oo, kasi magiging Morph game pag tumagal eh. So, gets naman natin ba't nag-apparition dito yung Parivision. Pero ako lang concerned ako sa Queen of Pain first kasi medyo squishy siya. Lalo sa 3 heroes pa lang ng Team Spirit, yung Shaman, Slather, Warlock. Nagkaroon na ng pandil eh. Oo, diba? may sagot agad sa Queen of Pain eh. Pero, either way, for P-Vision, pinik nila yan for a reason. Diba? Kahit sabihin natin lugi or lamang. And ito na nga yung magiging story ng game number 1 natin. Nailatag na yung draft. Kayo ang pipili ngayon mga tol kung saan kayo papanig. Game number 1, P-Vision ba or Spirit? Mas standard yung pick ng Spirit, sa totoo lang. So, mas maglilin towards dun ka. Pero, kung kilala mo naman yung playstyle ng P-Vision, syempre, 9 class, mga kicking. Kaya, hindi, kasi, yun nga, classic yung drop ng Spirit. Pero kasi invoker ni Lard eh. Yung pa, may isa pang ganun, di ba? May factor din na kailangan i-consider ganun eh. Yatoro, Yatoro Withers lang ako. Ako Team Spirit ako sa draft. Sa draft, kahit sabi mo may pagka-animal si Lard, nandiyan naman si Yatoro para save the day eh. Yan. Drop pa lang eh. Kita na natin sa drop, may sining talaga. And guys, nakita nyo naman yung mga pamigay natin dyan, di ba? Mga pamaskong handog ng Koyunig from Gear Up, and of course, sa Telegram. Last day na ngayon mga bossing, meron pa 5 pwedeng manalo dyan sa ating Telegram group chat. So, ngayon pa lang, sali na kayo. Later yan, i-roll after ng Grand Final. So, be sure to join now. And, good luck sa mga tropas. Last day na rin doon, no, guys. So, samahan nyo na kami hanggang Grand Finals. Ayan, magkakas ng Grand Finals sa mga hindi nakakalam. Ayan. Ang J. Kimo and Owa. Di daw mag 5 AM yan Parang alam ko yung trio na yun 5? Road to 5 eh. The Aquarium Trio. Aquarium Trio. Oo nga, no. Aquarium Trio. Mali ka. Mali ako. Viva Brazil! Viva Brazil! Viva Brazil yung trio na yan. So ito na nga guys, game number 1 ng ating lower bracket finals. Radiant side maglalaro yung Team Spirit. Dire side naman dito yung P-Vision. Very interesting. Makakita tayo ng Ogre off-lane. Yan. Ikaw ba, Paul? Pag may Ogre kang off-lane nakita mo, ano ba yung parang pupasok agad sa isip mo? Ano yung parang bakit siya pinik?
Ano syempre main reason. Wala, ano to? Gusto lang nila mag-AA. Gusto na talaga nila mag-AA. Yun gusto lang nila yun, no? pumasok yung AA. Yun lang yun, no? Kasi kung papasok mo yung ogre ng out of nowhere na offlane, parang ang nonsense. Wala ka naman totally kinounter. Hindi siya ogre game eh. Like, kalane mo, more playing warlock. Kahit babado-bado ka ng ignite dito, walang mangyayari dyan eh. I-heal lang ng i-heal, no? Talagang tama ka nga naman. Talagang for the AA lang, kinounter lang na si Yatoro talaga dito. May one factor din, since Ogre, pwede siyang maging independent sa lane eh. Pag dumating sa puntong enough na yung levels niya, kaya siyang iwan ng Monkey King. O baka dahil sa Diba? reason na lang din like na, alam mo yun, yung Midas na binabaan yung cooldown, so baka mamaya Gold. dun siya mag-benefit, Pwede. diba? Isa naman si Ogre sa mga Midas carrier talaga, doon mo masasulit yan. Kung gusto mo talaga maging greedy na Ogre, kasi yung mga ibang Ogre offlaner, more of a utility talaga, teamfight item talaga yung inuuna, diba? Pero looking at the laning, wala si Monkey sa bottom. Nilate siya ng punta. Sarap nung first wave niyan para kay Morph. Manghirap talaga. Learning curve to, for sure, no? Oo, Para sa Ogre, kaya parang wala ka talaga magagawa dito sa early level, yung level 1 nyo. Wala, sure dyan. Sure pre-farm si Yatoto dito. Tinanggap na lang ng T-Vision, alay yung offlane nila, ganun. Ganun talaga. Ito nga yung isa pang iniisip ko, like, malakas naman talaga si AA kahit pa paano sa lane. Andyan yung chilling touch, no, pang-pressure, Terrorblade naman din yung kasama. Pero ganitong kalaban mo, Slardar Shaman, medyo risky in a way din to eh. Like, tignan mo naman, sino yung ma-out position dito, parang plus Sunstrike, mamamatay. Kasi kahit anong mangyari, kahit sabihin mong may chilling, yung first skill, ang tawag doon, chilling touch. Kasi may chilling touch, ilan pa yung bago ka ma-disable eh. Masasulit mo na yung shackles eh. Yung right click pa ni Shaman, parang, ano ba, more than 70 ata, 70 half plus. ng chilling touch yung damage. Parang nababawi agad ni Shaman sa trade-off eh. Tapos meron pa chicken fingers, no? Yung tipong makaka-normal sa'yo ng dalawa, parang 140 agad yung dinamage sa'yo. Hassle din yan eh. Kasi yan na talaga yung naging standard pick ng facet for Shaman since na-nerf nga yung massive Serpent Ward. So for Ru, Ito naman yung maganda sa AA, like outrange mo si Shaman. So, sakaling ganyan out position may plus illusion, di ba? Ayaw naman makipag-trade ni Shaman dyan. Pero finally to, nakumit naman na yung metamorphosis, no? Sasagarin lang ata nila yung advantage na itong meta. Lugi kasi, ano ba ba't niyang pinors yung meta niya? Pushing yung lane eh. Pag nakatao ka, mamamahin ka ni Slardar dyan eh. At least ito, dalawang wave, medyo masisecure mo yung mga creeps. Ganyan. Tsaka approaching ng 3-minute mark eh. At least makakontrol niya yung Lotus. Yep. I-maintain nyo na lang muna dito kahit papano na yung creep with equilibrium. Bottom, Tridents. I mean, Panda dito. Level 2 eh. He's healing up. Andun yung Shadow Ward. Pero with Fire Blast, mukhang Ganda. damay ata Panda dito. That's gonna be first blood secured for DM. And syempre, yung first blood na yon, hatid sa atin ni Kuya Nick. Sa mga gustong tumamis, mag-PM lamang sa Kuya Nick's Facebook page. May sasagot sa inyo dyan, 24/7. Na-out position nata si Warlock doon. Kasi layo niya, nakita ko eh. Nakaangat siya masyado eh. Yung tatakbuhin niya, sobrang layo. Pero to, battle for the Lotus. Importante to for Morphling. He's shifting into strength bit by bit. And siya naman yung makakuha dyan. Ring of Health, nakita ba? Ring of Health. Maglilingkin nata siya eh. Ewan ko. Ring of Health eh. First item. Well, siguro sustainability na lang sa lane. Ano Din ang to? gusto. Sabi ko sa'yo, may pagka-animal talaga si Lurl eh. 8, 9, 2 sa 29. Oh, saan nga sa Invoker? Nalungkot. Ayun na nga. Sabi ko sa'yo, may pagka-animal yan talaga si ano. What an animal. Tinan mo, gulping-gulpi. Talagang mini-mid-dip ni no one itong si Lurl. Masyado kasing na-focus yung camera sa baba. Hindi na napansin yung pinaggagawa ni Lal dyan sa may mid lane, ano? 10-2. Diyos ko. Medyo mahirap nga to para sa Invoker. Lalo na, importante talaga sa Invoker level eh. Level tsaka yung early Midas mo. For Yeah. sure, mag-Midas ka talaga rito para mag-scale ka eh. Pag napuntahan siya ng MK sa mid lane, and alam mo naman yan, MK, ideal talaga ito, rotate, no? Yeah. Plus one hero, pag may Sonic Whip, parang patay agad daw Invoker, ganyang kalugi sa lane. Pero ito, na-shackles dito, Ancient Apparition. Dadive back, collapse, andun yung Sunstrike, and they have enough. Mamatay doon yung Ancient Apparition. Sayang hindi nga lang napunta kay Invoker. No? Pambawi yun eh. Diba kahit paano, plus yung level pa. Yun yung maganda, may XP ka nakukuha pag every kill ng Sunstrike eh. One level yung lamang niyan, no? Pero parang alam ko na yung Ring of Health. para sa... Na-disassemble kasi yung perse ngayon. Oo, na-disassemble na. So, early, ata siya dun, early perse para dun Ano sa mo, sustainability. out of nowhere, mag-Ghost Shroud pala si, for the magic resist lang. Di na. Pilak pwede pa. Hindi, yung Ada. more,
Ang sarap ng Baka Ghost Kanda Road. E-Blade na si Morphling. Oo. Ayan nga, Going nga, pilak makanta nga, ko. oh. Going pilak. Grabe nga yung build niya, walang Sonic Wave, kakaiba guys. Okay, very interesting Korea Toro. Ito na yun? Ito na. Ano to? Kanda E-Blade. E-Blade. Kanda E-Blade. Tingin mo. Kanda E-Blade Yun talaga, Kanda E-Blade talaga yan. I mean, mataas armor na Terror Blade eh. Di magic damage iba to mo, di ba? Oo. Minamacho siya ni DM, ha? Hindi, kahit lang, Kamahalan. kahit pilak lang. Like, hindi naman na ganun kalaki yung binaboost no, kapag Kinanda. kinakanda. Tsaka Ang maganda lang talaga sa kanda, may break. Payback naman, yan naman pinaka-counter talaga sa TV. Yung Morphling na naka-E-Blade. Yung shotgun, diba? no? Yung shotgun, diba? The magic. Pag sinatgun ka, talagang may tendency ma-burst ka eh. Okay. Ito na, moment of truth na 6 minutes. Ho, ho. Oo nga. Mwah! Regen nga yan. Kinukontra kasi ni Yo. Kinukontra niyo, uy. Kinukontra eh. Ang shield rin ang gusto eh. Yan, sige, collapses. Sige na. Para sa inyo, regeneration rin. Regen na yan. Regen na. Regen na yan. Ito na yung napakatagal na 15 seconds. Uy, pero solo-solo si Ogre sa baba. Ganda na level niya dyan. Level curve, no? Pero ito yung dalawang support. Ang ganda na ginawa ng PVision para ma-secure ni Queen of Pain. Total, bote eh. Level 6 na rin eh. Ideal Oo. talaga sila connect dito. Oh, di ba? Regen! Regen! The birthday bump! The birthday bump! The birthday bump! Call train mo pa eh. Lars, the Sonic Wave! Ando naman for the damage. Is it enough? They have enough. Patay dito yung Invoker. Queen of Pain though. Out position. They got the disable. Was able to blink out with the Fairy Fire. Pero andun yung take damage. Damay pa rin naman dito yung Queen of Pain. Pero Invoker. Mas una nga lang namatay siya eh. namatay. So, walang XP nakuha si Invoker. Compare kay Queen of Pain, okay lang kasi mamatay ka eh. Kasi ikaw yung may lead sa may mid. Si Invoker, palubog ng palubog eh. Wala ka na, Nagka-catch up, no? wala ka na kukuhang kill compare kay Queen of Pain eh. Ako naman, di ba, JB? Diba? Sige na. Birthday buff talaga. Oh, sarap The nun ah. Ang sabi sa'yo eh. For it, no? 4.65. Isang konsinte. Sunstrike. Hindi nag-connect. Satanic. He's alive. Dito mama yung Sunstrike. And now to turn things around. Andito si No One. Tipping on top kasi inahabot ng Aether Shock. Satanic still dead. Collapse dito. On the other hand, mamatay din naman. Pain continues to blinks in. Rue dito in big trouble. Andun yung innate ability with cold fit. Yan, mag-trigger naman yun. Ito yung malala. Damage. Patay sila dun. Shrine of Wisdom. Yay, domino epic yung pagka-go nila sa top. Yes, napatayin yung Parimin TV. Pero nag-cost yun ng 2 heroes plus Shine of Wisdom. Hindi yata maganda yun ah. Hindi talaga. Malala yung nangyari dun. Chain effect. Queen of Pain na nakakuha ng Shrine of Wisdom. Di ba? Another XP para sa Kyop. Mag-uun talaga yung Queen of Pain pag ganyan. Lalo nangyari kay Invoker. Si Toro talaga yung ano dito. Oh, nakaya Toro. Ay, hindi. Bata ka mo. Lahat ng ano rito. Ito ba yung Morphling na alam mo yun, pwede natin expect na sasama early dahil sa ganitong Pwede. item choice na magpipila? Maganda. Pwede. Pwede. Kasi yung TV, 2 to 3 items pa naman yan before yan sumama eh. Tsaka na-max out na yung ano niya eh. Shift niya eh. Yun pa naman yung parang gusto kong sabihin din like sa matchup ng carry na to. Si Yatoro lately talagang laging sumasama na rin sa mga early team fight. Pero to Warlock, spotted here. Mukhang clean pick-up lang naman para sa P-Vision. Malinis. Maganda Na-train yan. na baho. Maganda yan. Magpatay lang sila na magpatay dyan. That's what you like? Diba? Okay, ang maniac siguro ngayon is yung susundan yung Tamis de Jules, di ba? Siyempre, Birthday buff nga eh. Birthday buff, wala? Ano ba yun? Tagal ko pinag-isipan yun, no? Ang choices ko doon, Imbi o Region eh. Kaso, nagdingding yung Region eh. Kapag biglang nangibabaw. Nangibabaw yung Region talaga eh. Nanginginig yung regen. Sarap. Si JB, ROI na agad, sobra-sobra pa. Lugi ah. Sabi sa'yo eh, kailangan ko lang Ba't di ka ba sumabay? Wala na naman eh. Wala, walang tiwala sa sarili niya eh. Hindi, wala naman. Diba ano sabi ko? Diba? Ay, oo. Diba sabi ko meron? Umolin pala kami dun sa ano. Umuli na kami sa ano eh. Okay na yan. Huwag tayo maging greedy. Ayun. Oo, huwag na mag-greedy. Kung may sumunod na lang, di ba? Wala, sa, hindi. sa over. Bakala. Obe, pero ito top lane collapse, medyo okay pa rin naman kahit namatay siya ng isang beses, no? Pretty decent pa rin yung farm niya, nasa top 3 siya rito. Malulugi lang siya mamaya kay Ogre pag nabuo na yung Midas kasi matik yan bubulusok yung ano niya, farm niya ni Ogre eh. Kung meron man malungkot sa spirit siguro yung support like level, no? Dahil nga nagawan sila ng Shrine of Wisdom. For Warlock, di naman ganun kasakit kung sakaling nagkakaroon siya ng charge ng sa Grimoire. May Grimoire kasi siya eh. Compare kay Shaman, wala eh. Collapse? Wala, ramdam niya yan. Medyo mahirap din. Like, Oo. kanina Unat? napatay lang nila dahil andun yung Queen of Pain, di ba? Okay, for P-Vision naman, kailangan lang ata nila tong i-continue yung pambubuli para yung support inbo hindi na makabangon. Parang, Raimi, Grabe. mura na ba pilak? Parang ang mura, no?
Kasi ito yung farm niya, Toro. Ako ngayon, kung ulit nakita yung component nito, like may ring of belt na pala. May ring of belt belt. pala to. Parang ang ganda nga sa list. Dahil may ring of belt. May ring of belt. Kasi i-expect mo agad pag ring of belt, Lotus or along naman yun Lincoln Yun lang yung pupuntahan eh. Oo. Diba? Ngayon meron na nga. So, Midas nga for Ogre, no? Maganda yun. May ka kasi. Kasi pag inuno mo pa yung mga, like, Mecha, Crimson, after nun, wala na. Eh, di pa farming ulit yung Midas. Lalo kang malulugi. Ayun. At least pagka Midas mo, tuloy-tuloy na yun eh. Tsaka parang ano lang expected mo eh. Pwedeng maging passive yung game, no? Terrorblade Morphling, pero bottom lane, magkakaroon ng bigayan. DM still alive. And this time around, mamatay nga lang si Ru. Ang kunat, boy. Ay, may Ogre arcane, yun ha? Pwedeng mag-commit, pwedeng i-try. Like, poke down dito si Yatoro, paalisin sa lane. And possible push, no? Kung kukonect yung Terrorblade, ito na nga! Nag-gate na rin doon. TP? Now, TP away. Wala na silang disable dito. Makapag-disengage naman yung Morphling. Pero push continues for the side of P-Vision. Malayo si Boyet for that Fire Blast eh. Pero mapupush nga to dahil sa meta timing ni Titanic. Wala, parang, pagkakita ko pa lang eh, kahit nabi mo naka-arcane ron si Queen of Pain, hindi talaga kaya yun. High level yung attribute chip. Ito, Midas na rin si Lar. Kahit paano, bawi. Pambawi talaga. Mambawi mo talaga yan. Invoker ka, bawag na bawag ka eh. Yung spirit yung parang ngayon, yung gusto tahimik muna, no? Iwas-iwas lang. Siguro to, Warlock, level 5. At least magamit niya yung book. Pwede sila magkaroon ng pan-team fight, Chaotic Offering. Uy, na-hex! Quick Hex, nakaabangan doon. 9 class dito. Ah, Mukhang mag-isa lang siya. And Dot Sunstrike, malaking bagay yun, no? Para doon kay Larl. tira mo, angat, biglang 4 nga yung nakuha niya doon, na gold eh. Plus XP pa ka mo, hindi lang yun. Si Boyet ang trailing ngayon, ano? Network twice. This Ogre. Magkatara rito kung ikaw dito si Ogre, parang Crimson Lotus ata. Lotus kasi shaman eh. Yung Lotus, Nagkasa the Lotus. Di ba? best. Lotus game eh. Blast. On its way. Meron ba tayong magandang follow-up? Wala naman. Ogre lang yung nandito so far. Hindi nag-multicast. Kung nag-multicast, mas matagal yung charge nung ano nun eh. Mas matagal yung duration Oo, ng ng Ignite. Ignite. Dumalawang beses lang eh. Times 2 lang ang multicast niya for that Ignite. And Boy naman. safe naman na yan. Nasa tubig ni Shadow Word, so makabalik naman agad sa lane yan. Kung andun si Monkey, boundless lang tapos na yun. May Ice Blast na eh. Pero hindi nga sila ready that time. Invoker, pwede lang pagbalakan. Farm lang to. Mamaya pag-era na ito for sure. Ganda ng set yun ng Invoker. Like, simple lang. Ano siya, yung halo-halo. Ganun yung ginawa niya. It's like, undark. No? Ang dark tingnan. Oh, Peking Dark Artistry. Fatal Peking. bonds, no? Peking. With Meteor combo. Peking Dark Artistry. Mahal eh. Bawal ang budget si Larl. Nasa Poldra niya, Dark Artistry. Pero yung cape yung hindi. yung cauldron niya eh. Pero feel ko naman meron yung Dark Artistry. Like yung effect nakalipat lang dun sa item, no? Baka mas gusto niya lang yung style niya. Pero still, magkumanta style pa rin. Sabagay, isa sa mga best item yan pag morphling. Stats kasi yan eh. Yes. Diba? And as more Basic dispel. Basic dispel, stats, doon ka malakas eh. Ang laking bagay nun, lalo't may cold feet nga yung AA, di ba? Also yung Ignite. Tayo mo Grabe pwedeng DPS. i-dispel, di ba? As more blink. Looking good naman yan. Lalo na kung may mag-vessel ba for P-Vision. Hindi yung hindi natin alam eh. Wala mag-bezel. Ewan ko kay AA Ron. Kung mag-bezel si AA Ron. Usually si 9 class yung nag-vessel dito eh. Kapag kayo mga MK. Pero yung nakita kong item pala sa kanya, naka-frost pa lang. Like, ando naman yung regeneration reduction nung overfrost, no? Pero di ko lang kung ano pa rin siya, vessel. Mag-Yules yan. Yules, lagi first item niya pag MK. Okay, pwede. Pwedeng dun nga pumunta, no? Since meron naman silang AA na panggagalingan nga nung pang-cancel sa region dito ng AA somehow. But I guess for Team Spirit, meron lang atang technical difficulties. Yes. So, magtatanong kung finals na po, hindi pa po ito finals, no? Lower bracket Lower finals, bracket guys. finals. Mamaya po yung grand finals natin, no? 11 PM ng gabi, casted by Jay, Owa, and Kimo. Ayun. Shoot na shoot sa 6 AM yan. The Brazil. The Biba? Viva Brazil. Viva Brazil. Ito si Boss Ayan. Ian. 2-1 PB, no? Ni birthday boy. Salamat, Boss Jess. Ayan, ayan. Ano ko rito eh, Phoebe. Yunos ako rito eh. PV ba yun? Ay, tayo pala yung nag-PV dito. Tayo nag-PB. Parang feel ko, redemption. Tsaka momentum. Kaya Siyempre, nakita ko naman yung laro ng PV kahapon na parang, alam mo yun, promising eh. promising naman, yep. So ito, smoke for spirit. Dagger reveal to, Polly. For Slardar. Sino yung mabibigyan sa dagger reveal?
most likely, gusto mo dito, yung Corsana eh. Green, sino yun? AMK? Ay, si Green Blade. Quick Hexton. Pre Blast coming. Andun yung Sunstrike. Is it enough though? No one dito with the Blade Mill. At least andun yung regeneration, no? Yung sustain. Pero Panda dito, on the other hand, delikado pa nga. They got the Wukongs. 2 supports down sa side dito ng Team Spirit. Ang kunat ikoy ng pain, hindi enough yung tatlo lang sila. Ngayon na kasi may Blade Mill. May Blade Mill eh, nag-lifesteal eh. Yung bandage. Sakto kasi napindot ni No Man before siya mag-go. So, lahat ng spell na kinain niyan, ni-lifesteal lang. Okay. For Team Spirit, medyo mahirap lumaban after nung pagkawala na dalawang support, diba? Pero tower, pwede nilang i-consume dito ngayon sa may top lane. Easily. Kaya? Si Bata naman going for Manta. So, hindi naman sobrang yaman din nung Terrorblade. Morphling naman, Yasha na. Okay. Pagdating naman sa mga core, wala naman lugi talaga eh. No? Wala. Like na ngayon, pantay-pantay na halos yung mga farm nila dito. So, even game pa rin naman tayo guys. Kahit nakakaroon ng mga trades na lumalamang yung isang side. Ay, Yules, oh, diba? Sabi, favorite item niya pag MK siya. Kundi Domi, Yules. Eh, ito dito sa game, di ata Domi game eh. Yules talaga pang-interrupt din, ano? Kasi after niya mag-boundless, most likely titipian na lang siya. So, ganda din ng idea behind that Yules. And for Satanic naman, yun yung kanyang Manta, konti na lang din. Malapit-lapit na. Ganda kay Bokar yung Gleipnir, no? Sumakto, pang-combo, tapos pang-palaki ng spell. Nilipat kasi sa Gleipnir yung AoE na spell eh. Dati, nasa Bloodstone, di ba? Yes. Ganda nga yun. Like yung sa Meteor, yung pagtatlong Meteor na. Oh, laki, Parang diba? tatlo yung tatama sa yung Meteor. Major. Oh, Dahil sa ganun. laki, no? Sa laki ng radius. Eh, So, ang taas ng damage. ito maganda, Rui. Nirarush niya yung dagger niya. And maganda yan. At least, malasabayan mo yung slardar nyo kung tatalon. Diba? Yun naman gusto mo eh. Ma-burst down nyo kahit sinong heroes dito sa side ng P-Vision. Kung tatisin nga, no? Mayaman pa nga yung 2 supports ng Spirit eh. Kahit ganito yung nangyayari. Like sila yung namamatay lagi. Namamatay, naagawan na siya yung wisdom, Oo, no? Ang weirdo eh, di ba? Ganda pa din ng farming nila eh. Feel ko na ano kasi parang paano ba to? Nakapag-farm kasi sa lane yung support ng Spirit compared sa P-Vision, tatlong core yung kumakain. Kinakain ni Queen of Pain, kinakain ni TB, Sa bagay. Ogre. 'Di ba? Parang Makes ano mo yun? Wala, hindi naman umihit ang creeps ng dalawang support eh. Ang maganda dito for Team Spirit, kahit gaano nga ka-slow yung start dito nitong si Larl, ngayon sitting pretty na siya sa third spot ng net worth natin. Makakabawi na yan. Basta may Midas ka naman yung Bokar, alam mo na yan. Makakabawi. Huwag ka lang mamamatay na mamatay, syempre. Yan lang din naman talaga din yung gusto nila. Like maging passive lang muna, no? Yung game, antay ng key items, most likely. So, for both sides, similar naman yung ganito lagi yung nagiging approach nito, no? Alam na, ito yung mga carry mo, Satanic, Yatoro, antay mo talaga yung item nito, mga carry nyo. Oy, Oh, oy, kaso nakita niya, dalawa eh. Medyo maling spot yan, no? Para kay Ru. Pwede siguro kung nandun agad si Morphling, matatakot na kasi si Satanic o ano eh, magbete. Or lumaban eh, no? Parang gagawin niya, alay na lang. Yeah, Double years sila. Oh, sakit naman nun. May shard na yun? Ha? Wala pa. Monkey King? MK dito, delikado. Meron nga, ang sakit na stun eh. Pero under yung Sonic Wave counter. Collapse dito. He's alive still. Blink, sumobra nga lang for no one. And Collapse still hiding. With the Boundless connects. Mukhang enough naman na yung naging Yun damage lang. dito. Ang ganda din ng presence of mind dito nitong si Noah no, nakatingin lang siya dito kay 9 class knowing nga na pwede siyang ma-target doon. Sobrang vulnerable ng spot na yon. Tignan mo, hindi pa nga umuwi oh. Nag-ano pa siya rito. Alam niya may tao pa eh. Okay, Collapse. Dito naman na si Yatoro at least. Malapit na rin sa Manta style yung Morphling. And to think yung Spirit natapang pa din nila regardless of Collapse's loss. Ibig sabihin talagang confident sila dito sa area na to. Ayun na, yung Ogre. Bumibili na ng mga pan-sustain grips. Lalo, pinamura yan, no? Para wala na yung mga aura-aura. Wala lang yung backler. Kasi doble kasi yung backler dyan. Isa sa mic, tas isa. Tapos isa pang backler ulit, no? Yung isa lang nawala, no? Isang Ay, di backler. meron pa bang backler sa mic ngayon? O chainmail na lang? Chainmail. Chainmail na lang? So talagang wala ng backler? Oo. Okay, kala ko dumoble na eh. Kaya din nagmura siya. So ito nga, going for E-Blade queuing. Ayun na yun, nakapilak ka eh. Sulitin mo na, di ba? Oo, the combo. Tsaka yung TV kasi, mapapaportion lagi na gamitin yung Menta. I mean, gamitin yung Sander sa teammate, di ba? Kasi mamaya, pagka E-Blade sa'yo, Sunstrike, wala na, mamatay ka na. Ayun, pwede nga ganun na mangyari. For DM, yung impact niya as Flame Ogre, di pa masyadong feel. Papunta pa lang siya dun kasi sa ginhawa no? Lalo
Halos copy ka pa lang yan. Teka Ng lang, Midas. Phantom dito, spotted Yes. agad, no? Quick boundless, then right click, tapos. Ang asim din kasi ni, ginagawa niya dun. Wala eh. Partidang walang vision dun eh. Sayaw-sayaw sa likod ng Torre. Ang asim niya dun. And, sure, rush to ata eh. Ayan. Di ba rush to? Nag-commit sila ng meta for push. So, pwede naman kung sakaling feeling ayaw. confident sila dun nasa part na yon. Ayaw, sabi nila, mabuhay yung Warlock, wag na. Okay na yan. Scans are out. And meron naman sila na scan dun. Pero aware pa rin naman yung spirit na, alam mo yun, umatras dahil nawala din naman eventually yung red sa scan. Ganda kasi nung no? Kahit yung Ghost Scepter, laki ng stats sa bigay niyan eh. May stats yan. May stats yan eh. Bagay na bagay kay Morbling yung E-Blade ngayon eh. Binabalik nga talaga yung burst, no? And nag-smoke top na nga dito. Team Spirit. Asa pa sila, Tormentor. Tormentor. Top lane na yung direction nila dito. Pero collapse, nauuna dito. Waiting sa high ground sa may Tormentor. Malapit sa gate. Kaka-info siya. Yep, andun yung lane ward. It's gonna hide. Ducalis dito spotted. Ideal target, no, to begin with. Dahil andito yung AE Blast. Yung pang magandang follow-up. Sunstrike. Dapat pa rin naman yung blast at the end. Pero 2 supports dito. Possibly down sa side ng P-Vision. Inabot. Parang naging greedy rin ata yung dalawang support. Parang, kung titingnan mo yung tatlong core, wala namang planong lumaban eh. Wala ring meta. Parang, guys, bigay nyo na yan. Kaso yung dalawang support. Ano bang, sabay wala nga meta. Parang gusto ata sana makapaglapag ng ward then snipe ng AE Blast. Baka yun yung gusto nilang gawin sana. No? Kasi naunahan sila ni Collapse sa peste. Pwede. Warded din sa lane eh, no? May Kaya nga, vision yung nga. spirit din eh. So good utilization lang for Spirit, no, doon nga sa kanilang vision. Whereas for P-Vision, well, hindi mo na sila lalaban at this point siguro. Alam mo na yan eh, Eastern Europe, magkalaban, Parman yan, boy. Magkalaban si Yatoro tsaka si Satanic. Payamanan yan. Yun Pagalingan mag-carry. Pagalingan mag-carry pag yan The farm dalawang. machine na. Asahan mo na yan eh. Ito, gusto ko ito Yules. Pang-kite eh. Pang-dispel mo din dun sa mga Ignite, Shadow Strike, diba? Combo break. So, lalo dito sa P-Vision, nagre-require sila ng ganong chain. Pero Play, eh. Slartar. Ooh! Nakapag-react naman dun sa Boundless. Ay, ang aga masyado ni 9 Class. Sumabit kasi siya sa puno and umaga. Sakto kasi daytime. Oo. Malas-malas lang daytime. Kitang-kita ni Collapse eh. Bisa reflexes pa ni Collapse dun. Kakaputok pa lang ng araw eh. Ang bilis na nga ni 9 kasi like pagka 3 dance, pagka-tatlo, diretso Boundless Boundless agad. eh, di ba? Oo. Yun na kasi yung time eh. Mga sure ball, isang creeps na lang, dadagger out na rin talaga si dun eh. Okay. So back to farm tayo dito. Ito yung magiging story talaga. And Ultimate Orb, almost up naman na dito for Yatoro. Hindi hindi nanguhula si AA. I mean, dapat ang ginagawa dito ni MK, nag-advance word siya, tapos ini-snipe nila yung morph. Kasi automatic na, pure agi lagi yan eh. Pwede mo may snipe ng ng blast eh. Pwedeng ganun. Pero baka kasi, alam mo yun, nadala na si MK, ilang beses siya nadali ni Collapse eh. Hindi niya nga nagagawa dito yung scout na setup, yung mga ganun na C9 class. Ang hirap eh. Parang may Shaman Slardar na parehas ng dagger. Sure ball atang mamamatay ka, hindi mo magagawa yun. Ang hirap. Kailangan gawin niya yun, pero kailangan may kasama siyang teammate. Ayan. Contact kasi sa MK to eh, na support, yung shard ni Sladar. Mahula mo lang sa puno, andyan na yung crosshair eh. So, Okay. May vision, instant vision na. Kinapay naman dito going for BKB. So binayipas muna niya na yung Kaya Sangre. I mean, casual kaya lang muna no, for amplification and mana regen. Then straight na dun sa kanyang BKB. Dahil ang hirap din naman talaga. Kung wala kang BKB dito, once na mag-blink in ka, kahit sabi mo may mga blade mail ka, mamaya ma-out damage pa rin eh, no? Yung return. Ito Shaman, tinatry niya makatik, pero Easy farm to ha. sarap yan. Dami niya. Dami niya, no? Easy farm by... Pati Tori, laki farm. Parang hindi man na tumagal ng 10 seconds yung shot retards. Pero group top din yung Spirit sa bottom ha. Pwede nga go si Ogre. Looking for a burst. Kaya ba? Hex, a bit too late no. Medyo nakalayo na yung Ogre dito. Awkward position. They got the Cataclysm for this with the stun coming off the Slardar. Enough nga ba yung damage? DM still alive. And then you sustain now. AA Blast connects. Morphing needs to back off. The chase continues with Blood Grenade for the slow man. Style committed. Pero andun yung Scream. Reflection. Yatoro. Into the Wukong's play. He's down for 50. P-Vision. Ganda nung pagkaka-backup nila doon. Kapos kasi yung unang dagger ni Shaman eh. Hindi naman dapat aabot mo sa sobrang lalim na to, papunta sa Tori. Kinapos, and what? Butterfly na pala to? Okay.
Ano After Manta, B-play agad eh. may drop yung neutral na napatay niya. Daling- Rare loot, ganun. Uy, Boundless. nahuli pa. Ganda na pa ng setup. Good Pero use. ando naman yung quick hex. Metamorphosis dito for Satanic. Finally committed. They got a tornado. Enter the meteor play. Look at the damage. It's insane. DM dito. Dropping a little bit. Pero ando naman yung Greaves. Sustain given. He's alive. And Team Spirit dito, kailangan mag-back off or maybe go back in, waiting for the initiation, but they found the room. And Buhay yung na si ignite Morphling. din dito, pretty annoying on the part of Core Collapse. Hindi siya mapag-blink. Interrupted lagi nung ignite. He needs to pop the use para sa basic dispel. And both hiding, Invoker dito with another set of Tornado. This time it will miss to Satanic. It connects to DM again. Pero buhay na yung Morphling. So na-stretch naman nila yung team fight dito, no, to buy some time for Yatoro. And hindi nila makiklaim yung Roshan dahil dyan, Jules. Maganda na. Kahit sabihin mong may mga namatay hero sa Spirit, as long hindi nakapag-freely Roshan dito yung P-Vision, okay na yun. Lalo sa meta timing ng P-Vision. So pabak sila ngayon, hindi sila nasa peak performance. Oh, na-break. Stun gonna miss though. Pero ando pa rin naman yung Atos play with the Meteor. The Callus, babato na ng AA Blast. Wala lang, baka machambahan pa Ito eh. rush na to. Walang AA, diba? Alam mo na, Oo. sure ball. Spirit baka bandang uli yung nakapag-Roshan, no? Ganda lang ano eh, nung pagkakabato ng spell ni Invoker? Invoker. Oo. Yung sa iskinita sinabat. Dikit- Siksikan sila. Siksikan sila ka mo eh, saktong-sakto eh. Kaya nag-hesitate din yung P-Vision, like hindi sila nag-continue agad eh, no? Kasi low HP na yung iba eh. And Collapse. easy, Roshan nga sa side ng Spirit. Yatoro pa nga, magkiklaim dito ng Aegis. Hirap lalo pa. Alam ko na, ba't ang ganda rin ng E-Blade. Total Morphling, pangit sa MKB. So babaril-barilin mo na lang ito eh. Ayun nga, magic na lang talaga. Kasi kahit sabi mo meron kang Slardar, no? Andyan yung corrosive. Hindi na para Hindi na para sulitin mo yung armor reduction, diba? Hindi na para mag-physical damage pa. Hindi na, babaril-barilin lang kita. Sabi ni Yatoro. The shotgun para kay Morphling. 7-12 still in favor of P-Vision, yung kills. Pero may control na yung Spirit dito sa game. Meron na silang idea on how to take out the carry. Pero 9K, ano na ito eh, 1K gold lead eh. Tsaka sobrang yaman ni Satanic. Nakabawi na eh, no? Kanina hindi naman siya yung mayaman na core. Na running to 4 or 5 nga siya kanina eh. Claimer and Monkey. Eh wala eh, merong monster na rare yung dinrap eh. B-play eh, no? Buo agad. Saan napulot yun? Ano next item? Skadi, maybe? Okay lang siguro if Scuddy. Or Kaya diba? Kay Pipe. Tiny? Ay, kay TB. TB. Oh, Scotty. The best. Skadi, Daedalus, Hurricane Pike, no? Or, kung medyo ambitious ka, parang, hindi, pangit na rin yung Disperser kasi wala na nga sa ilo. Skadi, Daedalus talaga. Scotty yun. Yung pinaka-idea. Unless naghanap siya ng defensive item like BKB. Ganun, worried siya sa control. Pero mukhang Scotty, enough naman. Ayun, kinopya pa ngayon na maganda kay May Morphling. illusion kasi sinunod si Satanic eh. Nag-backfire pa tuloy yung illusion. Ayun, nakopya pa tuloy. Ay, nakopya Maganda bigla. Nakopya pa nga yung meta rito. Dun sinama. And E-Bleed Okay. up na para dito sa Morph. Katay niyang boss Ayun, sinampulan. May sinampulan dito. Illusion lang naman. Oh, hinuhulaan lang dito ni Collapse, no? Kung asan nga ba yung unggoy. Successful naman, natanggal nila yung vision doon ng Spirit. Tsaka hindi makatig ng tower. Yung ganyan naman build na more, pahirap naman pumasok ng Torian. No? Kasi magic type ka eh. Tagal yan. Pero kung ubusan lang din naman ng hero ang usapan, reliable. Oh, Diba? lakas mang poke niyan eh. Para sa kakitaan sila. Oh, naunahan nga ng 9 class. Look at his HP. Pero andun yung Good Scepter, dodging the damage from the E-Blade. Sonic Wave committed over to Collapse. Pero under the river, andun naman yung sprint. Mobility-wise, Collapse dito sustained. They even have the heals. Pero hindi pa rin enough yun to survive. Nag-Cataclysm committed. Hitting a lot, pero not enough to take someone out. Sa side dito ng P-Vision. So 2 heroes down still for Team Spirit. Nag-mess up sila dun ng tuluyan. Parang lugi kaya ata pag dun yung laban sa top lane ng river. Sa may tubig. Yung Cataclysm din, hindi na puruhan yung P-Vision since they're mobile enough. Lalo, yun nga, nasa river nga sila. Ang bilis ng movement speed eh. Tsaka, pero ko datatang ginagawa ni Collapse, pag dagger stand out muna eh. Ayan. Hindi ka pwede mag-fully commit, puro use din yung kalaban, tapos ang kukunat. Nako, si Rui. Ru. Naamoy ba ni Ay, Rui? nakita. Ay, ni Sumasayaw-sayaw na lang yung MK sa puno. Lang cooldown eh. Eto, naputol Blast. yung puno. Waveform in.
Morphling dito. Delikado pa yung morph ka mo. Trying to take out the MK, but he's alive. Ang dapat talaga yung TP out? sustain eh. Buhay na buhay, no? Yules. TP away, hindi naman umabot. Wala rin. Cooldown din pala yung use niya. Yung boundless ka mo parang 1 second na lang. Hindi rin umabot, no? Sayang. Disaster yun for Team Spirit ko. Namatay yung morphling. 2 beses patay yun. Dalawang best na tinatry, no? Yung MK, pero nakapag-use lang. Then, ayun na. Enough na yun para makasurvive. Boset yung Yules. Kanina pa naboboset sila sa combo eh. Sa teamfight, no, yung combo breaks talaga yung na-offer dito ng P-Vision. Also, si DM, yung ignite niya sobrang annoying. Hindi man directly na yun yung gusto niyang bigyan. Hindi yung But damage. the multicast, Hindi yung damage yun na annoying. Hindi ka makapag-dagger. yes. May libro pa rin pala to. Ayaw basahin eh. Nasa page 4 na siya. Ayaw basahin. Sige. For a Toro. So, di nila magsusulat yung ages na in short. So, back to farm tayo dito for sure. Antay tayo ng next Roshan. Next objective na pinakamalapit, Tormentor. So, baka doon pwede magkaroon ng bigayan. Okay lang pala yung pagka-skadi ni Satanic, mag-disperser. Basic dispel din yun eh. Pag na-e-bleed ka, Ano? magdi-disperser pa rin siya. Magi-disperser pa rin siya. Para sa basic dispel. Kasi hindi ka makahit eh. Pag na-e-bleed ka eh. Tsaka extra armor pa rin yun. Stats-wise, isa naman sa pinakamataas na AG stats yung disperser. Disperser. Illusion lang naman yung mawawala ng mana burn. Eagle yun eh. Eagle song sabay DPU eh. Yung DPU, alacrity, di ba? Kaya, So, nag-smoke top na nga dito, no? Yung magkabilang team. kakawala lang ng ages. Nag-break na rin Yan ng ba? smoke. And for the rune amplify damage, someone needs to take this. And nakuha naman, Cataclysm dito. Tornado, what was that combo? DM, saved by Larl. Ano yun? Collapse? Well, now he'll pop this BKB. The chase continues dito. Pinapin dito. Has his own BKB also. Pero Morphling is hitting hard. Needs to be careful. So wala namang mamamatay. Ang dala nila. Invoker nga ni Agent Larl. Ooh! The blade connects. So that's the first casualty. Ang ganda yung ginagawa niya Toro. Kinukopya si Queen of Pain para may blink. Oo, may pang in-out siya eh. Crimson na dito ngayon si Ogre the next time they fight. Pero grabe si Larl. Patay na tatata yung Invoker, no? I mean yung Ogre. Si Ogre, oh. Combo ko, kontrain ko. Comboing ko. Kontrain ko din. Kontrain ko rin. Ang lala. Agent Larl. Puta Brad, gano'n kakalupit. Side of Vice for Monkey King. Idea lalo sa gusto nga nilang may pull off, ano? Wala pa nga rin naglulutos eh. Tsaka every time na may Morphling, no, laging the best naman to, yung Sight of Vice pang counter. Uy. Pero again, Huwag kang gagalaw. Don't move. Oo, tama na yun. Okay na yun. Info lang. Info na yun. Ayun, nababalo. Isipin mo kung ikaw dito yung spirit, nababalo kayo doon sa MK. pero yet again, a clean Tormentor dito, Poseidon Spirit, and another support yung makakakuha, no? Ru, sa kanyang short. Maganda, yung foul play niya, 4 na. 4 sila doon. Kanina ba yung possible na next sana? Si Invoker sana kasi may short Invoker. yung yung slaughter. Si Warlock, siya yung una nabigyan eh. Pero si DM dito, yung impact niya sa fight, nagiging ano na talaga, annoying na, no? For Team Spirit. Kung tayo mo mag-ano to, no, yung mga Kunat Sight eh. of Voice na Ogre, yung sobrang proud. Sight of Voice na Sight of Voice. Bigla na lang na-hex kayo lahat. Yung Wind Waker, Sumaba, no? Lahat kayo. yung Wind Waker nga annoying eh. Pag Wind Waker yung kalaban, di ba multiple Wind Waker eh. Hassle nun eh. Nullifier for Slardar. Okay lang din, pero parang mas trip ko Ags eh. Para tumagal siya. Or baka inisip niya may AA din. yung Yules kasi, sobrang kanina, annoying eh. Sa bagay, yung mga Yules din. Ayun na lang yung parang naisip niya na, okay, parang hindi masulit yung mga Yules Glimmers like MK, ayun yung item eh, Yules Glimmers. Kaya masabi natin si Atori parang best carry. Grabe kasi siya mag-isip pagdating sa mga item ng carry ng heroes eh. Siya nga lang yung nakita kong Juggernaut at AM, nagbibidas eh. First item bidas. Siya yung mahilig mag-Silver Edge na carry. Silver Edge sa Disperser yan. Yan yung dalawang item na favorite niya. Like kapag may pagpipilian siya na, alam mo yun, may opportunity ka naman mag-blink, pero ang mas gusto niya Silver Edge, yung mga ganyan. Oh, diba? kasi pag late game, wala naman masyadong nagdadala ng dust. Yun din ang idea behind that, no? Pero solid play from P-Vision, ha? Jules and Polly. And ano ba to? Daytime to eh. Ideal mag-smoke, pero 9 plus, I think spotted na siya doon. Now, that's gonna be Invoker. Who doesn't have any BKB. He'll drop the Tornado. Sonic Wave! And that's enough. Lar dito goes down. They might get the MK in exchange, pero nope.
Protected by his teammate, and look at this Metamorphosis damage. Panto dito. Yun lang. He's Namatay gone. sa ilo. Sakit ng ilo meta. Wala pa kasing defensive item si Invoker eh. Mm. Wala siyang BKB, wala siyang kahit ano eh. Pero interesting play. Coming up from Team Spirit. Nag-smoke sila dito. Roshan not available yet. Minuto. Nagmumulticast ba yung Nalipyre? Yes, I think. Lahat po, Basta lahat, targetable. basta lahat ng kinakas ni Ogre, multicast po yan. Uy, Ayun, multicast. Oh. ayan, yun Nag-multi. lang. Hindi, at least nakita natin nag-multicast. Diba? Parang minaidas dyan. Tama ba? Hindi ko alam kung ano ginawa niyo, nag-spell. Si Multi. Disperser for TB. The moment mabuo niya to, hindi siya masyadong mahilang sa A-Blade. Disperser, sabay magano siya, Swiftling. middle tower Pwede. Yun yung ibubuhin mo talaga eh. Russian natin will be up ng 45 seconds. Lilipat sa top. Medyo alanganin nata for P-Vision since kakatapos lang nung ano nila. Meta. Papabor yun sa Spirit kung lilipat ni Russian sa top. Yun. Ah. Speaking, diba? Silver Edge. Si Silver Edge, siya Toro. Favorite item yun. Favorite item niyan eh. Kahit wala kang i-break, yung mga ganun, lagi niyang binubuo to. It's either pang 6 item or ito. Maaga-aga nga niya kinuha ngayon eh. Nagulat ako eh. Laging pang ano niya to eh, pang 6 slot niya to yung 6 slot Silver niya, Edge. Silver Edge. Instead Pang of reposition niya, no? sa fight. instead of si Swift Link yan ang binubuo niya. So for P-Vision naman, nag-provide na sila dito ng gem. Bumili na si Doc Alice, no, for lane dominance na lang din or at least map Control. Map control, di ba? Ano na, yung objective na lang lagi yung pinaglalaban niyo outside the base, Roshan. Ito na yung importanteng part eh. And syempre, Susod night time. Kailangan natin yung lumaban. Still, wala pa rin nakalotos ha. Ako, parang every game, lagi akong minakita ang dami sa Sable na naglolotos. Ewan ko bakit. Sama pa. Dahil ba hindi siya big item? Yun ba? Hindi natin sure. Ito- Nakikita kong next naka-queued up, Sight of Vice for Ogre. Okay naman. Kailangan naman din talaga Oo. Sight of Vice. No? Ganda naman sa kanya eh, yung Sight of Vice eh. Pero nahin niya lang talaga yung ano, team item. Ano yun, no? Dark Crimson. The Trinity. Mm, Diba? Crimson Pipe sabay grips. yeah. So dagger for AA. Okay din to, hindi siya masyadong mobile eh. Pag nahuli na siya, ala na eh. Kailangan niya mag-reposition. Ang maganda naman dito kay Queen of Pain nila ng P-Vision. Marami pang item na pwede mo dagdag eh. Hindi pa naman sobrang daming Pero item. kasi simulan nila dito mag-Roshan and Sunstrike revealing this info. May shared na si ano? Si Invoker. Invoker. May nag-spawn na sa Forge Spirit pagka Sunstrike. Mm. Ganun ba yan? Pag shard? Pag nagsastrike ka? Tamaan ng Sunstrike. May Yes. Ayos nga yun. Pag na Cataclysm kayo, di ba? Lahat tumama ng Cataclysm. Lahat may ano, porch. Lahat may forge. Sampung Forge. Burado nga armor niya dun. Easy hit. Nali na ha? Okay. Kompleto na Nullifier. So, mas gusto na ng Team Spirit ngayon na sila yung makauna no, sa initiation. Mhm. Wala na dito yung mga pang dodge ng P-Vision, especially Yules. Yung pang buy time. Isa magtatanong, guys nagbumulticast ba? Lahat po kahit dago nagbumulticast. Yeah. Basta targetable spell. Targetable. Basta kiniklik sa kalaban or sa sarili, kahit ano. Basta clickable. Pwede. Wag lang yung mga like, mga salve, hindi po magano yun. Hindi na. Yung tango, hindi naman yun. Paano pag tango mag-multicast, ang daming tango, hindi po yun. Ibang kwento yun. No one? Wraparound play. Pero ang Maganda ganda naman. ng position din ni No One dito. Pero since wala nang illusions, kailangan na niyang mag-out. Like, ilo sana. Ooh. Wow! Grabe si No One, your plexus, no? Immediately blink out agad. Nakaiwas siya dun. Pero, hindi ko si Yatoro. Siya masyado blade lang, scout. Pero di naman niya sasagadin, no? Yung kanyang info na pwedeng i-provide. Wala nagsushove nga lang siya dyan sa top. middle tower is under attack. So, Dikit lang. At medyo may lamang yung Peace Spirit. Ito nga, Shaman. Pili ko pa nagka-BKB pa yan. Annoying yan eh. Huwag lang siya yung ma-EFP sa Tanic. Pulit ka siya. Kung di nga nila, Physical, like, wala. hindi nila i-handlein lagi si Invoker sa teamfight. Parang ang hirap sa P-Vision. Ang daming Ang magagawa daming ni kite Invoker. eh. Invoker Shaman, parang kawawa tayo. Tapos may champurado pa ni Warlock. Interskill. may pang-deal naman sila. So, makakapili lang talaga ng better target for P-Vision. Ayun yung wala Maganda. kasing ayun yung hindi na i-offer ni Ogre as a core na kung ano yung nagagawa ni Slardar dito, di ba? Yung tumatalon sa mga Wala. heroes. Pa-frontline ka lang. Yun lang yung mga trabaho mo. Bato-bato ka lang Tapong ng Ignite, Fire Blast. With the right target, I think okay naman sana. Scout Okay. lang, Sunstrike, no? Baka Ganda andun sa yung puno. MK. Oo, pwede ma-burst kasi nag-silver edge na si Yatoro dun eh.
Wala, talagang sobrang tagal nila dito mamatsuhan sa may Roshpit eh. Kailangan hindi mo pwedeng ibigay ito. Ito na kasi yung ubusan ng outer. Pinahuli that's the Monkey King! Hindi natin nakita agad yun Yotoro pero daw. Yotoro dito is dropping. Look at the Scadi. Yun lang. It's paying off. Yotoro is down. The AE Blast connects. They even found Ru and nagkaroon tayo ng lag moments. Maybe that's the reason kung ba't nagkaganon. Rasta die, just lag. Oh. Kaya pala namatay yung shaman. G-try. Saklap. Pero, may nag-force up kaya Toro eh. Or Hurricane Peck niya. Nag-mess up eh. Hindi ko rin alam Bumalik siya doon sa loob eh, no? Sa may pit eh. Blessing in this case pa yung nangyari kay Dokali. Ay, kay Ninclas, no? So this time, clean rotion naman na. Oh, Cataclysm. Hang on. Kailangan lang umatras a little bit. Uy, yung ginagawa Good ko. Yules. Yules. There goes their tornado. They want to buy some time at least. And for Kahit collapse, collapse. makapag-BKB naman, they disengage. Tinatry na nilang i-drag ulit, no? Pero 50 seconds to. Compared kanina na medyo mabilis pa yung spawn time. Good Sunder. Si Nander? Sinave niya si ano? Si Ninecast, MP. bye ba kasi yun eh. Ayaw niya madive back. Okay. Hindi naman daw siya mamamatay, sabi. Nabitaw na rin naman yung mga spell, no? So, clean rotion pa rin naman in the hands of P Vision with Banner. Yun lang, doon nalugi bigla yung Team Spirit. Mukhang maganda lang tingnan kasi napatay nila MK. Ano ba nangyari kay Weeform? Oh. Bang? Manta? Na-disarm si Morphling ni Roar. Nung Roar nung... Ano yung umatras siya ng gano'n? Kaya nga ba't siya umatras? Nakaharap naman siya papunta kay Shaman. Hindi ko agad siya nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari talaga totally May doon. more Kung ba't siya stuff pa sa napaharap ano. dun, ano? Oo, guys, ano nyo nga? Panoorin nyo sa mismo Dota 2. Kung ano yung nangyari doon kay Morbling, ba't umatras? Napaharap sa likod eh. Oh, Pinipay. Meteor Cataclysm. Yun, magandang Enough yung pick-up. naging damage nila dito. No one is dead. May side of voice na yung Ogre. Baka psychic headband. Na-push back. Wala namang hero dun sa ano. Sa bagay. Na naka-forward sa Oy. P-Vision. DM dito, no? Oy, anong nangyari ba yung Teka lang, P-Vision? Dumating si Kuya Malarl. Pero ba't pa isa-isa? Hindi ko alam. Nakakuha ng Aegis. Then suddenly, dun sila na-pick off. Yun yung pinakamasama nangyari for P-Vision this sequence. Kasi nga, nakuha man nila yung Aegis. Hindi naman nila magamit to its full potential. Pike Ganun pa lang ata sila eh. Feel ko kanina Pike. May Pike si Morphling ba? O alam ko may Pike siya eh. Nakarap nga tapos nag-Pike. Kaya tumarikod siya kasi... Napunta kay Roshpit. Kasi si Rui yung force stop din eh. Pinorce stop siya eh. Nakita mo yung force stop parang... So, mali lang talaga siya ng angle. No? Yun The lang. angle lang. The angle bird. Engelbert. The angle bird siya. Pero hindi maganda to. Kahit sabihin mo nakakuha ng Aegis, dito yung P-Vision, nagpapitas naman silang tatlo. Yan eh. Nakuha din natin yung gem kung na nagkakamali. Parang sila yung na-contain sa base kahit sila yung may Aegis advantage. Like, ilang minute yung mawawaste mo dito for P-Vision dun sa Aegis na na-claim nyo, no? And even objective, makakakuha pa yung Team Spirit. And I like it. Sulit, no? Magpatayan lang yan. Yun lang gusto lang namin. Yan lang. Yun lang ang gusto natin. Diba? 34 na yun eh. Muchas gracias. Konti na lang, diba? Huwag mo munang bilangin. Huwag mo na. Huwag mo na magbilang. Ah. Sige. Bigyan ito chance. And dahil nga dyan, dalawang tier 2 nakakuha ng Team Spirit. Ang laking gold nun, ha? Like, tingnan mo, 7k gold advantage. Hindi lang yun. Sila pa yung nakakuha ng mga outer tower. Instead of P-Vision, nakita Nga natin. nga eh. Kasi, ano bang sense ng second Aegis? Ubusin yung mga outer tower. Yun. Kaso, yung pick-up na tatlo, okay, maintindihan ko yung kinupin eh. Sige, patay na siya. Pero yung madama yung MK, madama yung Ogre, parang ano na ata, mali na yun. Tignan naman, complete yung P-Vision. Meron na lang silang 2 minutes para gamitin yung Aegis. Like, grabe yung nasayang na oras. Sobra. Hindi nyo nasulit. 3 minutes? 2 minutes yung nasayang nilang oras, no? I mean, sige, si TB siya yung nakinabang. Pero dapat, pati yung apat, meron ding effect Kompleto, sa kanila. lahat ng Tormentor sa side ng Spirit. Wala pa sila na mintis. All four. And Shard, no? Nagkaroon na nga din siya. Lahat na sila merong Shard upgrade. Ano Team to? Spirit. Bumili siya ng Soul Booster. Pilak? Ay, Pilak. Kanda. Pilak, Kanda. Kanda na kasi yung Soul Booster. Stats din. Tapos going for Lincoln siya. So talagang magic type na Morphling. Ito mo yung Ajin ni ano. Ay, 3-2 kanina eh. Tama ba? Pagkakalam ko, mas mabilis ang cooldown kapag Kanda na. Ay no. 3, yung cooldown. Mabilis. Pag in-upgrade mo siya So, compared mas sa Phylactery. frequent nang mararamdaman ng P-Vision. Yung damage boost. Okay. And si Tanic dito, no? Going for Disperser. Yep, maganda naman talaga yung burn, no? Against Morph. Dapat Lagi naman yan. Ako pili ko dati si Ninecrest nag-transition na sa core. At least yung Wukongs mo may damage. Kung isip mo na, ka-Wukongs ka, may Skadi doon sa loob. Diba? Iba rin yun eh.
Pwede din. Siguro, nakafocus pa sila kanina talaga doon sa pang-catch. Kaya niya finocus yung Set of Vice. Ito finally, no? P-Vision making a move. I mean, meron pa namang a minute, no? Para dun sa kanilang Aegis. Pwede pa sulutin. Maybe tier 2 bottom, no? Makakuha mo yan. I think goods na yan. At least may nakuha pa rin kayo dun sa Aegis na na-secure ng P-Vision. Hex na rin si Ogre. So, multiple Hex. Mamaya makikita natin kung swerte sa multicast. Sa scatter. Sa scatter dito. Kung bigyan ng times 1,000 yan si DM. Ano to? Plano ba nilang sagarin? Pwede. 40 seconds 40 pa naman. Banner sila. Eh no, tapos may banner pa. Question is, magpapap na meta? Ginamit. Magpapap naman ng meta. So, kailangan na lang i-defend to. As for Team Spirit, how will they start this? Slardar with Octarine? Ito ba yung Slardar na Magic type lang din. 25 yung Sticker and Crush? Kasi yun. hindi naman Pwede. totally physical yung morphing, di ba? Oo. Hindi para kunin mo yung corrosive base na undispellable. Hindi talaga. Kaya maganda. Tapos naka-Wind Waker ka. Ang ganda ng ikot nila dito ha. Yotoro dito. 9 class. It's gonna be 9 class. Kita Dido nila. spots him, but can't he burst him down? Yotoro wave from out to dodge the AE blast. He's alive. Cataclysm committed. Tornado dito will be able to dodge the Cataclysm over to Satanic. But meanwhile, Ru, siya yung magiging first casualty. He has buyback. The chase continues. Ghost Scepter form. Yule Scepter is gonna make it to try and catch Panto. He'll jump Boundless. Chaotic Offering. Connects onto 4 heroes. Thunder. Di naman para gamitin. Meron naman sustain to si 9 class. So Messi. alive pa rin naman. 2 supports dito sa side ng Team Spirit. May buyback pa rin naman and blink forward with a pain. There goes your combo. Sulit pa yung damage. That's the Queen question. Pain. E-Blade combination not gonna be enough. They got the control. They got the Vice over to Yotoro. Waveforms away and buyback for the 2 supports. Can they turn things around? Wukong's command committed. Satanic dito still in front of them pero wala na Metamorphosis yung Terrorblade. Ayun yung main problem nila ngayon. Kailangan mag-disengage for P-Vision. So far, wala pa naman namamatay for P-Vision squad and the chase Tornado? continues for Team Spirit. Tornado catches too. They might be looking towards DM instead, pero no one dito with the Sonic Blade to push them away. Ice Wall still lingering. The slow kicks in with the E-Blade. DM dito. He's too tanky. Down to half, yes. Pero di pa rin mapatay na side ng Team Spirit. They got the Boundless. They'll drop the Serpent Wards for this pesky Ogre. And finally, mata-take out naman na ng Team Spirit. Pero okay lang. Dalawang support lang naman nag-buyback si Spirit eh. Parang feel ko, Worth yun for P-Vision? For me? pero worth nga yan for Naka-rocks Vision. kayo, di ba? Nakuha nyo pa rin yung pinuntan nyo eh. Yun pa rin naman yung ano eh. Pero yung, si Lard kasi hindi mag-connect yung tornado, katak. Laging sa lungat. Tapos yung Meteor, pagbagsak ng tornado, konting damage na lang. Dito kasi, kala ni, swerte pa kasi Toro nakapag-waveform siya eh. May sentry. Fresh yung sentry ka. Ito, Tornado, katakombo talaga. Oh. The best eh. The best combo yan eh. Agent nga ni. Ganda ng pag-ayos dito. Okay. Greater Healing Lotus pala. Nagkakak under ba? Hindi. Kala mo parang nasa under eh, no? Tinignan ko si Satanic. Ba't po na yung bag ni Satanic? Repressure na si Lard dito. Pampalit na yung Midas mamaya. Like, ano bang maganda? Hex, no? For Invoker? Para dalawang beses ito Tornado habang nagkakatak. Ganun. Oo. Yes. hindi natin nakita ito mamay kataklisin. Ano ba, Larl? Solid sana kay TV. Si TV pa naman yung target kanina. Siya pa naman yung madadali. Actually, dalawa. Yung Queen of Pain, damay din si Tornado niya na damay ka. Damay lang, boss. Force na for Warlock. Reposition lang din. Also going for that dagger. Slardar. Arcane Blink. Link ka naman na dito sa Morphling. Arcane Blink ba? Sige. Parang overwhelming Blink eh. Parang Mystic Pang Wind Staff yung Waker niya hawak ata yung isa. Wind Waker yung Mystic Staff. yeah. Then Lakay. overwhelming Blink pa rin. Laka-item na si Bata. Ano lang ko lang? Aghanim's Blessing na lang. Ay, pero ganda nga ng Wind Waker. Pang-save na lang din kay Morphling if mapapas naman. Then, kung naka-orc rin nga si Slardar, yung ganitong itemization na ginawa ni Collapse, since hindi ito yung sobrang lakas mambuli na Slardar, yung grabe yung physical, pero yung in-out capability nito sa teamfight, grabe to. Tsaka yung pang-clear no wave, lakas nung Slithering Crush eh. Tapos yung damage pa kukunin mo. So wala, mag-aantay lang ulit tayo ng next Roshan, and ito na, 3 seconds lang. Yung interval, pag-respond, 3 seconds lang, up na. So, Bait Pinakatapos kailangan nila magpwestuhan agad. Aware naman na dito yung side ng Team Spirit. Medyo malayo nga lang eh, Invoker. He has BOT. Cooldown naman in 5 sec. So, sige, pressure lang muna sa may bottom lane. That's the decision. Pag-forcein lang yung P-Vision, pero P-Vision Sure. not aware of 3 this. seconds kasi, ikaw yung P-Vision, di mo naman na-expect. Ano yun? And third Roshan to. Oo, kumpleto, may The pressure cheese. shard. So, mas malawak yung radius ngayon nung banner. Yep. Oo. Sitting on Level 900. 900 tapos 8 hits ata. Or 10. O Basta plus 2 ata yun. Palala ng palala.
ano ba yun? 6, 8, 10 yun. Anong ko eh? Baka. 6, 8, 10. Yung hits nung banner. Then yung radius kasi 6, 9, 10, 1, 2. Ayun. Plus 1, 300 kada ano. So, X na, benta mo nila. Hindi, buyback muna. Ba't Safety lang. Ba't current gold yung show sa atin dito? Hindi, para lang ano. Papakita lang kung gaano kayaman si ano ngayon, Kung si Atabs. afford niya bang bumili siya ng item, di ba? Yung mga ganyan. May pambili siya ng next item. Okay. So far si Satanic dito yung nag-invest. Meron pang pera sa bangko. 25 talent, yeah. Meron naman yung Morphling. And question is, will they proceed? Yun lang, nag-blast agad dito. Kung magkakaroon ng... hindi, layo ni Collapse eh. Pwede sana eh, no? Kung magkaroon sila ng info nung nag-blast. Ayun, natin mo, pang, sarap mag-slather niyan. One hit lang One crush away. Ayun o, one pa isa pa, pang. 6 seconds, so still rin crush. Sarap ba't sa kanya refresh? Undispellable pa rin kinuha niya, Jules. Hindi pa rin Hindi kinuha yung ano, yung crush cooldown. Cooldown. Okay. Sa bagay, iba pa rin pag may minus armor, siguro inisip ni Collapse dito. Tsaka siguro yung ano lang din, like info, like yung vision play, di ba? Mayroon kang corrosive base lagi, so malaking bagay naman din. Pero ito, moment of truth. Wind Waker na din, completed for Collapse. Uy, hindi niya reward. Sentry lang yun ha. Entry na Paul niya. Natakot siya. Pwede siyang ano eh. Play safe lang. Like, di naman nata sila dun magpa-play around, so let go na lang nila yung vision na yun. Ito, may nakopya na naman, illusion. Ay, dumaan yung illusion na Satanic. Ayun, is pushing tuloy yung top lane. And Team Spirit, sila nga po yung may kalamangan dito. 50 minutes sa ating game. Tiranggal naman na nila, finally. Binalikan lang. Inantay lang muna si Yatoro, no? Naganap ng backup. Ito, marami na namatay dito sa area na to eh. And Boundless, they found Shaman. Pero look at Yatoro. Lincoln already. Fight the first down, the Stir Blade. Ando naman yung Yule's Cataclysm finally committed. They need to dodge this at some point. That's the first kata. Deafening Blast, Reduce. Ando naman with Meteor over to Satanic. He'll get up with the BKB right now. And no one dito. Same goes. BKB protects him. Aegis down. And second life for the Morph. Disengage for Spirit. Hirap na hirap sila. Kinumit na lahat doon ng P-Vision. Same goes din naman sa Spirit. Kinumit nila yung mga big spell nila rito. Pero lamang sila eh. Meta hinihintay nung kabila eh. Ito, offered na lumaban ulit eh. Tatry nila. Nag-smoke ulit dito. Even down yung Aegis. DM. Good catch. No. That's Ogre. Can they burst him? That's another Cataclysm. Sakit. With the Meteor play, they have enough burst to take him out. He has buyback. And Tornado catches Satanic. Slaughter with the BKB. Looking for the stun. Satanic with the Thunder. Onto his teammate. Back to full. He's ready to fight back. Good Wind Waker play for Collapse to get his way out here. And buyback. Pwedeng ma-waste dito no, ng Team Spirit. Reset lang. Hindi mo na mula yung meta. Or maybe, kuha ng map. I don't think so. Satanic dito, no? Wants to continue, pero Morphling. Tornado? Good Tornado. Controlling Satanic right now. Monkey. Good Hex. Namatay pa nga yung ancient apparition on the backline. That's gonna be Yatoro. 2 supports dead for P-Vision. Double kill for Larl. Kailangan natin And mag-buyback. Quick Stun on to buyback for the 2 supports immediately for P-Vision. Deafening Blast controlling them so much. And Meteor drop interfaces. And look at the MK. They got the clean vision right here for the clip ward. Mahamatay bang MK? Maybe not. But how about the rest? Andun yung i-imply play. Burning out their mana. Satanic dito. He can't hit someone. Getting kited right now for the side of Team Spirit. But now Shaman goes down. But the same goes for the 3 heroes without buyback for P-Vision. Yatoro dito with Silver Edge. They don't have detection. And now look at Satanic. He doesn't have any light to play with right now. Thunder! Blocked by the Rican play. He's down in the fight. He quick buyback for Satanic. And now no one. Popping his BKB. Wave from in for Yatoro. Shifting into the Terror Blade. Andun pa yung illusion no, nung kanyang Conjuring Mage. Hindi, walang mapatay dito. Walang mahit si TV kasi nakakait nga siya ng spell. Yung invoke. Once na down yung BKB ng Terror Blade, wala siya magawa, no? Tayo bakit tatlo? Bitaw na ata to for P-Vision. Possible. Wala Mega? Mega. Ito Kung ikaw dito yung Spirit, isusure mo muna ata sa Mega talaga. May ags na si TB, so meron siyang Terror Wave dito. Meron na rin Metamorphosis actually. Available din naman ulit. No one. Shiva's Guard. Walang Kasi kunat. na magawa kay Yatoro, boss. Walang kunat niyan eh. Stats yung item naman, hindi naman right-click yung ginawa ni Yatoro eh. And push continues. Tsaka yung Wind Waker ni Collapse, nakita mo kanina, yung save lang, no? In and out nga lang yung offer niya sa fight. Ganito na ginagawa nila dito. Wala, Yatoro pa rin. And one set ng racks, mega clips na nga dito yung P-Vision. Mabuhay naman yung MK rito, pati apparition ng 20 seconds.
30 seconds para sa Ogre. Pero mukhang mega clips ata talaga to for Team Spirit. Swift Blink purchase, overwhelming Blink, same goes. Tornado, Cataclysm, once again drop. This time, tumatama na. No one with a Sonic Quid to try and push them back. And last 40 on side of Vision. Quid the Pain is very low. He needs to blink back to his own fountain. Legion up. There goes your stun. They found 9 class. But as for Collapse, wala pa naman nullifier on the side of Vision. That Wind Waker. So much trouble for the side of Vision right now. Pero now BKB with Blade Mail. No one dito. Protecting this melee racks. So wala pa ring megas na makukuha dito yung Team Spirit. Reset lang. Re-reset lang yung ano. Ayun na. May morphing na nakopya si Yatoro eh. Op. Op. Okay. Wala, lugi kayo dyan. Bantik yan. May warded dyan sa may Natalo na kayo dyan kanina, no? Oo. Hindi na para ulitin. Kaka-refresh lang din ni Queen of Pain doon and for Team Spirit. May banner pa Nasa kami. lilid eh. Eh, pwede nga nila, oh. Tayo may banner sa baba. Basagin Oo, nyo lang. ano? Oh, may banner na ba, oh. Baka nakakalimutan nila. Bigay mo kaya Yatoro. I mean, wag Oo. kayong kumapit, no? Oo. Ano, parang inabot na ata. Ewan ko kanina. Kailangan may abot yun. BKB for Ogre might help. Pero physical din kasi ni Toro yung problem ngayon eh. Magic ka mo, problema. Tsaka yung kite na nabibito ng spell. Ang mahirap kalaban yan, Invoker Shaman, tas late game, may item. Hassle. Partida nga kanina, di ba, sabi nga ni Polly, mali-mali pa yung bitawan ni Lard. What more kung tumatama pa yung mga spell na ito? Yun, yung mga last Ayun team na, fight, yung mga pasok last na eh. fight, pumapasok na eh. Diba, Kaya ang parang sakit eh. Ang laking value na Invoker kapag katama yung batuan talaga ng skill. And ito na nga, no, babalikan pa rin naman ng Team Spirit. Walang 40 yung P-Vision and Serpent Wards, no? Para simulan dito yung Siege. Now, 9 class, they found him right now. Pero andun yung Terrorize. Yun lang! Ooh, Mamamatay. the Burst! They have enough to take down Yatoro right now. Yule Scepter or Wind Waker rather. Queen of Pain onto Jace. Pwede yata, pwede umapol. Collapse. Good boundless. Sprint. Andun yung Disable. BKB committed dito. Tumama naman yung Tornado over to the catch. Queen of Pain. Meteor drop. MK. Okay, nakapag-credence naman. Good deafening mula dito kay Invoker, fending off the enemy team. And for P-Vision, that's a good defense. 5 minutes, I'd say. hintayin na nila, 5 minutes for Oo. for tier 5. Kaso, Roshan will be up. Parang pili ko kailangan mo ate sugal kung ikaw Vision. Ang hirap na pag kinuha pa ng Team Spirit yan. Totoo. I mean, ano naman eh, like napapatay niyo yung Morphling, di ba? Nababurst niyo. Pero kung yung 2 lives, di ba, for Morphling, ayun yung medyo challenging sa part nila. Ito naman siguro, with enough disable, lalo na nagkaroon na din side of Vice yung Monkey King, so pwede pa to for P-Vision. Okay, okay. So, Uy, Unreal. Sino nagsabi Unreal. Unreal? Hindi, naglalag nga Naglalag eh, Unreal daw. Busy lahat, Unreal Busy. talaga yung Unreal. boss. Lahat sila oh. Eh ako naman, konting kinis na lang, 5 na lang. Mwah! 51 ba tayo? 50.5. 50.5? Oo. Isang team fight na lang yun. Isang tipay na lang. Long. Oh. Eh, wala ka kabahan. Hindi ako nakabahan. Hindi ka kinabahan? Hindi, kasi inisip ko na, kung talo-talo, YOLO nga yun eh. Tama. Sagad yun eh. Naipit si Titanic dyan sa part niya. Lahat sila naipit ka. Ang ganda ng Meteor defending blast niya dyan, nilar eh. And nagsimula si Ayun na. Stan. Oh, eto na. Ayun o, defending blast, Meteor, Gripnir, aray. Diyan na, magdamag na si Satanic dyan. Tiga mo. Tapos sinabol niya si Slatan, naka-sprint. Oh. Papatay niya si Shaman. Napatay naman ang Napatay ilo. niya, napatay niya. Oh. Kaso wala siya pa Sander rin eh. Sabi ko, saan si Sander? Saan si Sander? Tagal niya Gigil eh. dun, no? Sa part na yun. Ito oh, sinabay niyo na siya ito. Ano ba kasi binuo niya? Disperser? Inano muna. Wala kasi siya mana eh. Ayun no? Kung may cooldown siya ng Disperser, maano niya eh. Masasander siya. Sana niya eh. Natanggal niya yung Lincoln. No? Oo. Na-Lincoln eh. Well, at least good hold, no? For P-Vision. Oo, yun naman talaga eh. Okay, okay. Pero yung Roshan nga, ayun yung question. Kaya ba nilang kunin P-Vision or mabibigay lang ng libre sa Team Spirit? So, nagtatanong ba ito? Ang taas ng coverage. Kanina pa kami tumayabos eh. Hindi, ano yun? YOLO. Ang tawag doon, YOLO. YOLO. Sinagad. Sinagad. Sagara na eh. December na eh. Sagad muna, boss. Andiyan ka na eh. Tama. Pero grabe, parang pinapatoya lang ni Yatoro dito. Bata ka pa sa Titanic. Ano ba yun? Mag-bless ka muna kay Ninong. Magpapas Sakto, ko. magpapas ko. Mag-bless ka muna kay Ninong. Ayun. Pero hindi pa naman tapos to ha. One clash lang manalo yung P-Vision, mag-dieback dito yung Spirit, pwedeng makarekta. Oo. Ano, mega clips na? May ka na ba? Napasag na ba na yung baba? Oo, Yung itsura ng clips Oo, pa. may ka na. Hindi super clips yung ganun kalaki. Nabasag pa rin nila pala. Yung sa baba, no? Pero Roshan natin, medyo matagal. 1 minute, and yung tier 5 natin, matagal pa naman. 4 minutes pa. Ito, kulang ni Collapse yun. games.
Oo, parang tumagal siya lalo sa Clash. Ang kunat mo, di ba? Yung status resistance na, no? Taas pa ng regen. Sige, Morphling going now for this butterfly. Kompleto na kasi ata yung item ng Terrorblade. So parang, alam mo yun, kung magbe-B-Fly bigla dito yung Morphling, mapapa-adjust bigla itong Terrorblade sa itemization. Kaya kailangan siyang ibenta eh. Ano bang bebenta niya doon? Uy, si Gulaps. XD, Smiley, Smiley. Hindi, magkano naman yung mga yan eh. Mga Eastern Europe players naman yan eh. Oh, pero Uy. naglalag. Sa kanila yan. Yes. A little bit lang, a little bit. Kasi kung sa atin yan, hihinto talaga yan eh. Iikot-ikot yan eh. Tama. Katak lang dito, no? For the vision. Wala, naglalag talaga. We don't see. We don't see. We don't die, we multiply. We don't see Sunstrikes. Hindi na nakikita yung Sunstrike. Yun lang. Lugi nga. Visual bag na pabor no sa spirito. Pag Cataclysm kasi dapat kita mo yun eh. Oo, maririnig mo rin yun eh. At saka may effect yun, yung Cataclysm. Yung Sunstrike lang naman yung, yung hindi kita sa part ng opponent may. Pag Cataclysm kita. Yan. So for Salardar, nag-ipon lang din siya dito ng pang-buyback. Pang mamaya, no? Just to be safe. Straight through Ag's Blessing, no? Yung gustong gawin dito ni Larl. Ito pag nag-30, Jules. Wala, OP na yan. Alam mo na yan. Only crush. The in and out. Only crush. From 6, babawasan mo pa ng 2 sec. Magtatayo na ng sariling, hindi na, May hindi sarili na siyang river. Hindi aquarium. May sarili na siyang dagat. Dagat na. No? Dagat na yan. So ito na, re-resume na tayo. Matagal pa naman, pop na siya ng 10 seconds. Buenas Talagang sa kamay pa rin ng spirit mapupunta. Oo, Ang tanong no? dyan, Juice, like after i-claim yung Roshan, antay mo pa rin ba yung tier 5? Like after mo makuha yung tier 5 no kayo sumubok? Pili ko kung gusto nyo talagang i-sure na, ito yung tier 5. Pwede. Kasi pwede kayong kumuha ng mga Book of the Dead, di ba? Saka yung maunahan mo sa tier 5 yung like mag-team fight kayo na complete yung tier 5 niya. P-Vision, sabi natin, may makukuha naman sila kahit paano. Oo, meron pa rin. Mataas yung chance na hindi sila kompletong may tier 5 lahat. Di ba? Hindi lahat. Kung sino lang yung nagja-jungle. Tsaka, Queen of Pain ang kailangan tumrabaho doon kasi siya may blink eh. Tsaka kung kuha nila yung Aegis, afford nilang mangunang map. Not letting them Magbibili go. natin ng Midas to, no, Jules? Yun, Team Vision. si Bata, pwede siyang bumili para secure. Pwede easily. So Roshan, Ando naman yung Roar. okay na. And libre-libre lang naman makukuha dito. Wala na, si Atoro, nag-ano na siya, nag-right click build na. Third banner na to, ha? Binenta niya na Binedya na yung kanta, sabi niya, tapos na yung pang gagago ko, ito na. Enough is enough. Enough is enough, back to hard carry na ulit. Okay naman eh, kasi diba, right click ka, mayroon kang Islardar na nagma-minus armor. Hindi mo naman daw kasi i-blade yung throne, di ba? Babasag ka na eh. Right click mo yan. Tama. Hindi gagana yung Phylactery dyan. Tsaka kaya niya na ngayon yung TB. Mas madali na for them. Pang-early lang kasi talaga yun, E-Blade. Tsaka pag E-Blade build ka, kailangan at least yung game tapos na like mga 30 to 40 minutes eh. Yan. Pag ganitong 1 hour game na, hindi wala nang kwenta yun. Rescale ka na, di ba? Like yung Terrorblade, hindi ko lang kung nagkaroon sila ng info na may B-Fly na yung Morphling, pero once na makita niya yan, mapapa-MKB pa siya bigla. Like hassle pa sa part ng Terrorblade. MKB, secret shop yung component nito eh. So kailangan mo pa magtawid-tawid ng courier, di ba, lumabas ng base. Feel ko nga, hindi nga pang MKB. Bloodthorn ka na lang eh. Bloodthorn na lang. Para at least may pang-cancel ka dun sa Lincoln din at the same time. Good Dalawa yung idea pang-cancel yun, mo. Kasi kanina nakita natin gaano ka-annoying yung Lincoln kay Morphling, no? Hindi nga nagawa ni TB yung ideal play. But let's see. Slardar going for Disperser? Nag-aantay lang talaga ng Slardar, ng, ano siya? tier 5. Tagrita. Aghanim Blessing, JB. Oh, Sunstrike. Ay, Cataclysm, sorry. So, Nagpalit na aware siya ng sila. queued up eh. Nagpalit? Oo. Babu na. Baka nabili ninyo. Si Queen of Pain, nung wala pang Ags. Walang buyback yung Slardar, so nabili niya na. Ayun, no? Speaking of wala. Disperser. Ayun, may blessing na siya. May blessing na. Tanggal threads, no? Dispeller. Ang binubuo nila, puro basic dispel. Oo. Oh, Lu? Sonic Wave. Use, pero hindi naman nila take na the Shaman. And makapag-out naman yung P-Vision after this. Pero that 60-minute mark, tier 5 items available. Matik yan, kukuha muna. Paunaan to sa camp. Meron pa silang tawag na yung Block of Cheese. Good clip near. That a good Double catch. X. Monkey King. Walang buyback to eh, di ba? Kung di ako nagkakamali. And Yep. Cataclysm, that's your combo. 80 seconds down for the Monkey. 4v5 situation right now. Kailangan ng bounty. Ayun, may bounty sa taas, oh. Tara Pera buuin. lang. Pera lang kulang niya eh.
111. Wala, ito mo, nagbibisyo lo Solid bago. na di na umatake yung slaughter, boss. Oh, the visual bag. Naglalakad na lang, hindi mo alam kung magbabash of the deep na. Oo nga, no? Wala guys, kung ano yung nakikita nyo, yan din malamang nakikita dun sa English. And ito na, yung banner. Serpent Wards. Ito yung first step. Tornado dito, no? Trying to kite down the illusion. Buy some time for the Serpent. At least under yung damage under the tier 4 towers. And Okay. nilapag na rin yung banner. Max level banner na to, no? Hindi tayo Oh, nagkakamali. 10 hits yan. And tignan mo naman, yung Mega Creeps dito, no? Protected. They need the illusions from the Terror Blade Dahil to deal for with this. And Slardar looking to help him out. And then yung stun, he'll pop the Banner BKB dyan. for this, no? Para na sa banner. Morphling, setting out the illusions. There goes the Tornado. Once again, Chaotic Conflict. Kalat. The Terror Blade trap inside the Megas. What can you do? Si Tanik dito, he can't find it. And he's under target. Buyback He's siya. down. Just like that. Quick buyback for Zitanic, but Throne is exposed. They have 40. They've lost DM. Another buyback dito for Shadow Vision. And Terror Wave from Zitanic, controlling them so far. Creating Grabe space. yung luck. And look at Collapse. Jump in and out. Stuns after stun for the status resistance. In the middle will be the Terror Blade, the biggest hero for the Shadow Vision as of the moment. Shackles holding down the BKB for the Queen of Pain. And the burst from the E-Blade taking down the AA. And another buyback dito for the side of Vision. Now Meteor over to the Hex hero. That's gonna be Satanic. He's getting burned down. And then yung Wukos commands. Collapse dito is very low right now. But the Galaxy finally committed. Connects onto 2. Die back for the Wala na, both of them. kinula. And it is over. Finally, Team Spirit takes the game 1. Pero sobrang struggle makita mo no. Nalalaban naman eh. Kaya Oo. naman dumepensa. Kaso umabot sa point na mahirap kalaban. Parang heroes na rin yung kalaban nyo kasi sa creeps. Plus hindi lang yun. Ang ganda ng ginagawa nila nung huli. Kinakatak lang yun na kinakatak para lang sa Purge Spirit. Yes. Tapos babasag ng Torre. Plus yung Shaman Ward. And yun nga, gusto ko lang din i-point out si Larl yung nag-step up na bandang dulo kasi nga, hindi na ganun ka-hassle for Morphling and Slardar mag-play around sa backlines dahil sa mga effective skill usage dito ni Larl. Ah. Diba? So, napakinabangan siya dito ng Spirit at the very last seconds of the game. And yun nga mga bossing, Team Spirit taking out P-Vision on this game. Yes. And Number sinasabi ko, one. birthday bop nga ni Oh, diba? Regen kay JB. Tapos yung dalawa na, yung ano natin na, The over. 50.5. Again, Yeah. again, labas pa rin kayo. Okay. Pero overall, props pa rin naman for P-Vision. Sila lang man talaga yung lamang. Nag-turning point doon sa sila yung nakakuha ng Aegis, pero parang disadvantage kasi napitas yung Queen, napitas yung MK, napitas yung Ogre. Yun na yung turning point para sa akin na pag matay yung tatlo, sabi nga ni Polly, yung outer tower nung P-Vision, sila yung naubusan pa. Sayang. Sila pa yung takot lumaban. Ayun na nga mga boss, no. That just happened. It's just game number 1. And ito, tignan natin sino ba yung ating player of the game for this first one. And Rhea that's Toro talaga. Yatoro. 11-3-6 with his E-Blade Kanda Morphling na nag-transition na lang to a hard carry bandang late game. Diba? So, very effective play from Team Spirit. Rough start, pero nagawan nga nila ng paraan bandang huli. And for P-Vision, may idea sila kung paano tatalunan yung Team Spirit. Kulang lang sa push. Yep. Tingnan natin sa game number 2 kung magagawa nga ba nila yon. Kaming tatlo ay magbabalik for that.